Are you ready to learn, explore, discover, and have fun while watching? Come and join us as we bring you more learnings and ideas to share. I'm Teacher Kalai, and welcome to my channel. Kumusta mga bata? Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa kayarian ng salita. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang kahulugan ng salita? Ang salita ay pinagsama-samang titik na mayroong kahulugan. Ito ay may apat na kayarian: payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Una, ang payak ay salitang binubuo lamang ng salitang ugat. Ang salitang ugat ay payak na salita na may kahulugan. Halimbawa, ganda, asul, gulay, papel, at barya. Ikalawa, may lapi. Ang may lapi ay mga salitang binubuo ng salitang ugat at panlapi. Ang panlapi ay kataga o mga kataga na ikinakabit sa salitang ugat upang makabuo ng bagong salita. Ang mga uri ng panlapi ay unlapi, gitlapi, at hulapi. Ang unlapi ay panlapi na ikinakabit sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, masipag, naglaba, nahuli. Ang salitang masipag ay binubuo ng panlaping ma at salitang ugat na sipag. Ang naglaba ay gumamit ng unlaping nag at salitang ugat na laba. Habang ang nahuli ay may panlapi na at salitang ugat na huli. Kung inyong mapapansin, ang mga panlapi na ikinabit sa salitang ugat ay matatagpuan sa unahan, kaya ito ay tinawag na unlapi. Gitlapi naman ang panlaping inilalagay sa gitna ng salitang ugat. Halimbawa, kumain, binasa, lumakad. Ang salitang ugat ng kumain ay kain. Ang panlaping ginamit ay Ang binasa ay gumamit ng panlaping in na ikinabit sa salitang ugat na basa. Ang salitang ugat na lakad ay may gitlaping Gitlapi ang tawag sa mga panlapi sapagkat ang mga ito ay matatagpuan sa gitna ng salitang ugat. Samantalang hulapi ang tawag sa panlaping ikinakabit sa hulihan ng salita. Halimbawa, pilahan, plantsahin, alalayan. Pila ang salitang ugat at ang ikinabit na panlapi ay han. Ang salitang ugat ay plantsa at hin ang panlapi. Ang salitang ugat ay alalay at an naman ang panlapi na makikita sa hulihan. Tumuloy tayo sa ikatlong uri ng kayarian ng salita na inuulit. Ang inuulit ang kabuuan o bahagi ng salita. Ang dalawang uri ng salitang inuulit ay pag-uulit na ganap at pag-uulit na di ganap. Ang pag-uulit ay ganap kapag ang buong salita ang inuulit. Halimbawa, sama-sama, ano-ano, saan-saan, ilan-ilan, at kami-kami.
Ang pag-uulit ay di ganap kapag bahagi lamang ng salita ang inuulit. Halimbawa, pira-piraso, baha-bahagi, kasakasama, paa-paano, at baru-baruan. Ang tambalan ay dalawang salitang pinagsama para makabuo ng isang salita. May dalawang uri ng tambalang salita. Una, tambalang di ganap. Kapag ang kahulugan ng salitang pinagtambal ay nananatili. Halimbawa, bahay, kubo. Ang bahay ay kubo. Lakbay-aral. Naglalakbay o namamasyal habang nag-aaral. Anak mayaman. Anak ng isang mayaman. Mapapansin na nananatili ang kahulugan ng bawat salita na pinagtambal o pinagsama. Samantala, ang ikalawang uri ng tambalan ay tinatawag na tambalang ganap. Ang tambalang ganap ay ang dalawang salitang pinagtambal upang bumuo ng ibang kahulugan. Kakaiba ito sa tambalang di ganap dahil wala itong gitli. Halimbawa, dalagang bukid. Ang dalawang salitang pinagtambal ay dalaga at bukid, at ito ay nakabuo ng bagong kahulugan na ang ibig sabihin ay isang uri ng isda. Sa makatwid, hindi nananatili ang kahulugan ng dalaga na isang babae na walang asawa at bukid na isang lugar kung saan nagtatanim ng palay. Gayon din ang salitang bahaghari na ang ibig sabihin ay rainbow. Hindi nananatili ang kahulugan ng bahag na isang uri ng tapis na kasuotan ng mga katutubong lalaki, at hari na isang makapangyarihang lalaki na namumuno sa isang lupain. Muli, tandaan na ang salita ay may apat na kayarian, at ito ay ang mga sumusunod. Payak o salitang binubuo lamang ng salitang ugat. May lapi, salitang binubuo ng salitang ugat at panlapi. Isa-isip rin na ang panlapi ay may tatlong uri. Una, ang unlapi, ang panlapi na ikinakabit sa unahan ng salitang ugat. Ikalawa, ang gitlapi, ang panlaping inilalagay sa gitna ng salitang ugat. At ang ikatlo ay hulapi, ang tawag sa panlaping ikinakabit sa hulihan ng salita. Ang ikatlong kayarian ng salita ay inuulit. Inuulit ang kabuuan o bahagi ng salita. At ang tambalan, ito ang dalawang salitang pinagsama para makabuo ng isang salita. Ngayon, handa ka na ba para sa ating gawain? Kung handa ka na, tukuyin kung ang salita ay payak, may lapi, inuulit at tambalan. Una, bahay-bahayan. Ikalawa, mabuti. Ikatlo, akyat bahay. Ikaapat, lapis. Ikalima, aral.
Ika-6, halamanan. Ika-7, kaisa-isa. Ika-8, takip-silim. Ika-9, kain-tulog. At ika-10, galingan. Tapos na ba kayo mga bata? Kung tapos na, narito ang mga tamang sagot. At dyan nagtatapos ang ating aralin para sa paksang ito. Ako si Teacher Kalay. At huwag kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Hanggang sa susunod pang mga aralin. Bye!